Hello, everyone, and welcome once again to the Radiance Church Daily Devotions. Today, we're continuing on with our Christmas devotional series entitled A Portrait of Jesus Christ. And we are now in part number 8. Iniisa-isa po natin ang mga titulo o pangalan ng ating Panginoong Yesus at ngayong araw, pupunta tayo dito sa ating episode na papamagatan nating The Creator, or Ang Manlilikha. Ito po ay pangwalo sa mga titulong ating tinitingnan patungkol sa ating Panginoong Jesus. Ang talata po natin ay nasa Colossians chapter 1 verse 16. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. For by Him all things were created. All things have been created through Him and for Him. Grabe si Lord, di ba? Sa pamamagitan niya ang lahat ay nalikha at ito'y nilikha para sa Kanya lamang. Punta tayo sa ating reflection. Una, ang katanungan. Can anyone create something before he exists? Meron bang pwedeng lumikha bago pa siya ipinanganak o bago siya dumating o bago siya umiral? Of course, walang ganyan, hindi ba? Only God, by His supernatural power, could do that. So Jesus pre-existed with God at kasama siya ng Diyos Ama sa paglikha ng lahat ng mga bagay. So yung maliit na baby na yan na nandyan sa Belen, yung nakikita ninyo sa mga Christmas card o yung mga Christmas displays ninyo, yung maliit na baby na focus ng Kapaskuhan o yung sentro ng Kapaskuhan, siya po ang creator ng lahat ng mga bagay. Hindi siya create, siya ay creator, pero isinilang siya, siya ay nagkatawang tao. Ang kanyang salita ay may kapangyarihan. His words have power. He spoke and everything came to pass. Sabi pa ni Apostle John sa chapter 1 ng Gospel of John, He existed in the beginning with God. God created everything through Him, and nothing was created except through Him. And He gave life to everything that was created. And His life brought light to everyone. At ang kanyang buhay ay nagbigay ng liwanag sa lahat ng tao. O eto pa, sabi pa ni Apostle Paul sa Romans 11:36, everything comes from Him and exists by His power and is intended for His glory. Ayun, naulit lang, pero didiinan natin yung konseptong intended for His glory. Ang mga ito ay nilikha para sa Kanyang kaluguran o kalwalhatian. The Almighty God, our Father in heaven, the Creator of all things, is a God of purpose. He had the primary reason for every single thing that He created, everything that He made. They are all intended for His glory, created to give Him praise and adoration. So tayo, bilang mga nilalang niya, di tayo nilikha pagkatapos pinabayaan na lang na mamuhay mag-isa. Hindi ganon. Nilikha niya tayo at ginabayan upang maging matagumpay sa ating mga buhay. At dapat nating i-recognize ang katotohanan yan, na kung wala si Lord, wala ka ring tagumpay sa buhay. Think about it for a moment. Tayo ay Kanyang nilikha para sa Kanyang kaluguran o para magkaloob sa Kanya ng kasiyahan. It works both ways. Dapat masaya siya at dapat masaya din tayo. Yan ang plano ng Diyos. At ito pa ang totoo. Ang lahat ng mga bagay na meron ka ngayon, lahat ng mga bagay na napupuna ng mga tao sa atin, yung ating status, yung ating mga tagumpay, yung ating mga promotions, accomplishments, mga acquisitions, mga bagay na naipon mo na, mga material na bagay. Lahat ng mga bagay na nai-enjoy mo ngayon, lahat yan points back to our Creator who made them or who made them possible and has given us this wonderful privilege of enjoying them. In short, lahat yan ay galing kay Lord. Take note, na ang mga bagay na meron ka exists only by His power. So ito tandaan natin itong dalawang salitang ito. He made it so it exists. And be reminded that He can also take it back and it exits. Ayan, pwedeng mag-exist at pwedeng umexit. Pwedeng mawala. So in essence, pwedeng mabawi. Pwedeng kunin sa atin yung mga bagay na meron na tayo. So, hindi ikaw ang dahilan ng lahat ng meron ka. Oo, pinaghirapan mo yan. Nagtrabaho ka araw-araw. Pero kung di ka naman ginising ng Diyos sa bawat umaga at
binigyang hininga sa bawat araw, di mo naman magagawa yan sapagkat ang buhay natin ay anupat galing sa Diyos sa bawat araw at sa bawat sandali. Sa 1 Corinto 4:7, nagtanong si Apostol Pablo, ano ba ang meron ka na hindi mo natanggap mula sa Diyos? Ganito po ang translation sa wikang Ingles. What do you have that God has not given you? Gandang tanong yan, hindi ba? Ano meron ka na hindi mo tinanggap? And if everything you have is from God, why boast? Oo nga, no? Kung lahat yan ay galing sa Diyos, ba't ka nagyayabang? Bakit ka nagyayabang na parang ikaw ang pinanggalingan ng lahat ng ito? Ano, creator ka din? So bago matapos ang taong ito, kumuha po tayo ng isang pagkakataon para mag-imbentaryo ng ating mga sarili. Pumupo tayo ng matahimik, lumuhod tayo sa harap ng Diyos, at mag-reflect sa mga tanong na ito. Magbibigay ako ng ilang mga tanong na pwede nating pagbulay-bulayan. Una, number 1, tanongin natin ang ating sarili, have I been giving God glory sa lahat ng aking ginagawa? Sa mga nagawa mo na o yung ginagawa mo pa rin hanggang ngayon, nalululhati ba ang Diyos dyan? Masaya ba si Lord sa ginagawa mo? Pangalawa, has my life been pleasing to Him? Yan. Ang ibig sabihin, na lugod o nabigyan mo ba ng kaluguran ang Diyos sa mga nakalipas na panahon mula Enero hanggang ngayon? Sa lahat ng mga ginagawa mo at balak mong gawin. Pangatlo, have I done things that has caused Him grief and sadness? O yan ha, meron ka bang mga nagawa na nagbigay ng kalungkutan o nakapagpalumbay sa puso ng Diyos? Alam mo, yung mga pag-aalala, insulto yan sa Diyos. Yung pagiging aligaga natin na para bang pinoproblema natin ang lahat ng bagay, na parang tayo ang ultimate solution sa lahat, ay nako, insulto yan sa Diyos. Pagka ganyan tayo, nalulungkot si Lord. Sabi nga niya, ako ang bahala sa lahat. I will supply all of your needs. Hindi ba? Pagkatapos eto tayo, hilong-talilong aligaga kung saan-saan tayo nagpupunta na parang ikaw na si Lord. Pangapat, yung bang mga desisyong ginawa ko ay ayon sa kanyang panuntunan, di ba? Were my major decisions influenced by my obedience to His instructions? Yun ang tanong, hindi ba? Lahat ba yan ay ginawa mo dahil kumonsulta ka kay Lord o dahil sinunod mo ang kanyang panuntunan? So yung mga bagay na yun. Maupo ka sandali, kaibigan, at pagbulay-bulayan ang mga ito. Gamitin natin yung awit ni Haring David sa 139 verses 23 and 24 ng Psalm. Ito ang sabi ni King David. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Point out anything in me that offends you and lead me along the path of everlasting life. So, umupo daw tayo sandali at hayaan nating si Lord ang sumuri sa ating mga puso para maipakita sa atin yung mga bagay na naka-offend sa Kanya. Ang panahon ng Kapaskuhan ay di lamang para sa enjoyment natin, di lamang ito tungkol sa mga parang kapistahan at kain at mga regalo at kung ano-ano pang mga ingay sa ating paligid. Ang panahon ng Kapaskuhan ay panahon din ng pagsusuri sa ating sarili. So, suriin natin ang ating mga puso. Itanong natin sa ating sarili kung tayo'y naroroon pa rin sa gitna ng Kanyang kalooban. Are we still at the center of His will, doing what we were created for? Think again. So, ito lamang po ang mga paalala ko sa inyo ngayong araw. Bago maging maingay ang Pasko sa mga susunod na araw, siguraduhin nating umupo na tayo para magbulay-bulay. Ito lamang po ang aking paalala sa inyo. Ito po ang inyong lingkod, Coach Ray Clemente mula dito sa Radiant Church, Sydney, Australia. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat. God bless you.